Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Renato Bagani. Ngayon, tatalakayin natin ang mahalagang paksa ng pangangalaga sa kalusugan ng bato. Kamailan lamang, ang aking kapitbahay, na mahigit 60 taong gulang pa lang, ay napilitang sumailalim sa habambuhay na dialysis. Sa kabilang pagiging maluso niya buong buhay niya at halos hindi nakahiga sa ospital, ang kanyang kalusugan ay mabilis na lumala sa loob lamang ng ilang taon. Nang tanungin ko siya, bumuntong hininga siya at sinabi, 3 taon na ang nakalipas. Nagsimulang magkaroon ng maraming bula sa aking ihi. Ngunit inakala ko lang na ito ay dahil sa pagkapagod o hindi regular na pagkain. Naniwala ako na mawawala rin ito kaagad. Alam niyo ba? Habang mas maraming oras ang ginugugol ko sa mga pasyente, mas naunawaan ko ang isang bagay. Karamihan sa mga tao ay nag-aalala lamang tungkol sa asukal sa dugo, presyon ng dugo, at taba sa dugo. Ngunit nakakalimutan ang pinakatahimik, ngunit napakahalagang organ, ang bato. Bilang isang retiradong doktor na naalagang kalusugan ng matatanda sa Pilipinas sa loob kang mahigit 35 taon, nakakita ako ng maraming pasyente na dumating sa akin nang masyado nang malala ang kanilang sakit. At pare-pareho silang nagsasabi, kung alam ko lang sana noon pa. Dahil diyan, ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang pinakamahalaga at praktikal na kaalaman para mapangalagaan ang inyong bato. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako gagamit ng masyadong teknikal na termino. Sasabihin ko sa inyo ang mga bagay batay sa aking karanasan at mga katotohanang siyentipikong napatunayan. Kailangan niyo lang makinig at isagawa. Tiyak na makikita niyo ang pagkakaiba. Mayroong 3 bagay na lalo kong gustong tandaan ninyo. Una, sasabihin ko sa inyo kung paano malalaman ang pagkakaiba sa pagitan ng normal at mapanganib na bula sa ihi. Ito ay maring simple, ngunit maring ito ang senyales na magliligtas sa inyo mula sa dialysis. Pangalawa, ibabahagi ko ang sikreto ng isang prutas na madalas binabalewala ng marami, ngunit ito ay likas na gamot para sa bato. Panghuli, sasabihin ko sa inyo kung paano mapanatili ang malusog at aktibong bato hanggang 100 taong gulang nang walang alalahanin sa sakit. Kung kayo ay nasa 40s, 50s o retirado na, wala nang oras para maghintay, ang bato ay hindi naghihintay. Ang kaalamang ito ay makakatulong sa inyo at sa inyong pamilya na mamuhay ng malusog at malayo sa takot ng habambuhay na dialysis. Bago tayo magsimula, pindutin ang like at subscribe button at i-click ang bell icon para patuloy na makatanggap ng kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa pangangalaga ng bato sa katandaan. Okay, tingnan muna natin kung paano malalaman ang pagkakaiba sa pagitan ng normal at mapanganib na bula. Mga kaibigan, buong buhay ko, nakasama ko ang libu-libong pasyente. At lagi kong binibigyang diin sa lahat ang isang bagay, obserbahan ang bula na nabubuo sa inyong ihi. Marami ang ngumingiti at nagsasabi, ano ang mahalaga sa bula? Ngunit ang maliit na bula na iyon ang maaring pinakaunang senyales na humihingi ng tulong ang inyong bato. Sa aking karanasan sa paggagamot, hindi kakaunti ang mga pasyente na nagsasabing ganito, malusog ako, wala akong nararamdamang sakit. Mayroon lang akong kaunting bula sa aking ihi, ngunit hindi nila ito binigyan ng seryoso at inakala na normal lang ito. Ngunit sa loob ng ilang taon, napilitan silang magdialysis ng 3 beses sa isang linggo, umaasa sa makina sa loob ng 4 na oras. Hindi ba nakakalungkot? Kung natuklasan lang sana ang maliit na senyales na iyon ng mas maaga at naagapan, maiwasan sana ang pagdurusa ng pamumuhay na umaasa sa makina habang buhay. Kaya, anong uri ng bula ang normal at anong uri ang mapanganib? Ipapaalam ko sa inyo ng napakadali. Isipin ninyo ang isang baso ng serbesa.
Kapag umapaw ang serbesa, napupuno ang baso ng puti, pinong, at makapal na bula, ngunit nawawala rin ito pagkatapos ng ilang minuto, gayon din sa ihi, kung manipis, bilog, at pinong bula ang lumitaw ng saglit at mabilis na nawala. Ito ay karaniwang normal na senyales at hindi dapat ikabahala. Ngunit kung ang bula ay maliit, hindi regular, at kumakapit tulad ng bulang sabon, hindi nawawala, at kahit na ay flush, nananatili itong nakadikit sa pader ng inidoro, ito ang nakakatakot na senyales. Bakit? Napatunayan na ang agham. Kapag nasira ang bato, ang filter membrane nito, na gumagana tulad ng isang pinong salaan ay napunit. Sa sandaling iyon, hindi na kayang panatilihin ng bato ang protina, isang mahahalagang nutrient na kailangan ng katawan, at sa halip ay nailalabas ito sa ihi. Ang protinang ito ang nagiging sanhi ng normal na bula sa ihi. Sa madaling salita, ang mga bula na tulad ng sabon ay isang senyales ng sos na may butas sa salain ng inyong bato. Ang tanong ay, paano mo ito malalaman sa bahay? Napakasimple. Tingnan ang una mong ihi sa umaga. Ito ang pinakamadaling paraan upang makita ang anumang abnormality dahil ito ay puro mula sa magdamag. Pagkatapos umihi, huwag agad i-flush. Hayaan itong tumayo ng 10 minuto bago tingnan ulit. Kung nawala na ang lahat ng bula, medyo makakapagpahinga ka. Ngunit kung ang bula ay nananatili pa rin at kumakapit tulad ng bula ng sabon, ito ang sandali para maging alerto. Pinapayuhan ko ang aking pasyente na kumuhang litrato ng kanilang inidoro gamit ang kanilang cellphone tuwing umaga at ikumpara ito araw-araw. Ang mga larawang iyon ay mahalagang ebidensya na makakatulong sa mas tumpa na diagnosis kapag dumating sila sa ospital. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay huwag balewalain ang maagang yugto. Kung matuklasan ang bula sa simula pa lang, ang sakit ay maari pang gumaling. Sa pamamagitan ng pagbabago ng dieta, pamumuhay, at tamang gamot, ang bato ay ganap na makakabalik sa normal. Sa kabaliktaran, kung balewalain, ito magpapatuloy ang sakit. Sa kalagitnaan ng sakit, ang mukha o binti ay mamamaga, makakaramdam ng pagkapagod at mahihirapang huminga sa ilang hakbang lamang. Sa huling yugto, magsisimulang magtumpukan ang mga lason sa katawan, mawawalan ng gana sa pagkain, makakaramdam ng pagduduwal, at maging ang hininga ay amoy amonia tulad ng ihi. Sa puntong iyon, ang dialysis o kidney transplant lamang ang tanging paraan para mabuhay. Nakakita ako ng napakaraming pasyente na nagsisisi na binalewala nila ang maagang senyales. Kaya ngayong araw, malinaw kong sasabihin. Ang isang maliit na bula sa inidoro ay maaring magpasya sa ating kalusugan at habangang buhay. Gawing ugali ang pag-obserba tuwing umaga. Huwag maging nahihiya o balewalain ito. Ang maagang pagtuklas ay nangangahulugan na may pagkakataon ka pa ring mapanatili ang malusok na bato. Nangangahulugan ito na maaari kang mamuhay ng comfortable sa iyong pagtanda at hindi umasa sa dialysis machine habang buhay. Mga kaibigan, ang bato ay isang tahimik na organ. Hindi ito nagbibigay ng senyales ng sakit tulad ng tiyan o mga kasukasuan. Ngunit nagpapadala ito ng senyales sa sarili nitong paraan. At ang bula sa ihi ang isa sa pinakamahalagang senyales. Pahalagahan ito. Minsan, ang maliliit na bagay ang nagpapasya sa ating buhay. At ngayon, ang pangalawang sikreto na ilalabas ko ay maaring magulat sa inyo. Maniniwala kayo o hindi. Nakakita akong maraming pasyente na gumagastos ng malaking halaga sa mamahaling herbal medicine o naghahanap ng mga kakaibang tradisyonal na gamot para mapanatili ang malusok na bato. Ngunit sa katunayan, karamihan sa atin ay mayroong kayamanan na madaling makuha at libre pa, ngunit sayang na sayang tuwing tag-init. Ito ay ang balat ng pawan. Sa loob ng maraming taon,
itinuring lang itong karamihan sa mga tao bilang basura at itinapon. Karaniwan. Sa mainit na araweng taginit, tinatamasa lang natin ang malamig at matamis na pulang laman ng pakwan at itinapon ang puting bahagi at ang berdeng balat. Ngunit ipinahayang siyentipikong pananaliksik na ang tila walang silbi na puting balat na iyon ay naglalaman ng napakahalagang sangkap para sa kalusugan ng bato. Ang pangalan nito ay Citrulline. Maaring hindi pamilyar ang tunog, ngunit ipapaliwanag ko ng napakadali. Ang citrulline ay isang uri ng amino acid, isang sangkap na natural na matatagpuan sa ating katawan. Natuklasan nga siyentista ang sangkap na ito sa pakwan noong 1914. Ang espesyal na tungkol sa citrulline ay nililinis nito ang mga daluyan ng dugo, pinapaganda ang sirkulasyon ng dugo, at pinipigilan ang pagtumpok ng dumi sa mga daluyan ng dugo ng bato. Ito ay tulad ng paghahambing ng ating mga daluyan ng dugo sa mga kalsada. Kapag bata pa tayo, ang mga daluyan ng dugo ay malinis at malinaw tulad ng mga bagong kalsada. Ngunit sa paglipas ng panahon, habang natumpukan ang iba't ibang dumi, labis na taba, kolesterol at maging ang mga lason mula sa gamot o pagkain, naharangan ang daloy ng dugo at hindi na ito dumadaloy ng maayos tulad ng basura sa kalsada. Sa ganitong sitwasyon, ang bato ay mas nahihirapan at unti-unting humihina. Ang citrulline ay tulad ng isang masipa na tagalinis na nagwawalis ng dumi na nakadikit sa dingding ng daluyan ng dugo, tinutulungan ang dugo na dumaloy ng maayos at sa gayon ay binabawasan ang pasanin sa bato. Ayon sa isang pag-aral na inilathala sa Journal of Nutrition, ang mga taong regular na umiinom ng citrulline ay nakaranas ng kapansin-pansing pagpapabuti sa presyon ng dugo at sirkulasyon ng dugo. Ang dalawang salik na ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng function ng bato. Sa madaling salita, sa pamamagitan lamang ng pag-inom ng juice na gawa sa balat ng pakwan, ang bato ay mas makakahinga ng mas comfortable araw-araw. Kaya, paano natin magagamit ang mahalagang citrulline na ito? Napakasimple ngang paraan. Pagkatapos kainin ang pulang laman ng pakwan, huwag itapon ang balat. Una, hugasan itong mabuti ngang tubig alat para maalis ang dumi at iba pang foreign objects, at putulin ang panlabas na madilim na berdeng balat. Ang bahaging ito ay matigas at mahirap i-blend. Ang puting balat lang ang itira, hiwain ng maliliit at ilagay sa blender kasama ng tubig. Sa loob lamang ng ilang minuto, makakagawa kang isang baso ng masustansiyang juice na madalas kong tinatawag na natural na gamot para sa bato. Ang pinakamagandang oras para inumin ang juice na ito ay sa umaga, nang walang laman ang tiyan. Sa oras na ito, ang pagsipsip ay pinakamabilis at pinakamabisa. Ang angkop na dami para sa isang araw ay humigit kumulang 300,500 gram o 1 o 2 baso. Maaari mong inumin ang isang baso sa umaga at isa pang baso bago ang hapunan. Medyo matabang ang lasa nito, katulad ng pipino, at maaring medyo mapait. Kung gusto mong mas madaling inumin, maaari kang maglagay ang kaunting honey, ngunit kung may diabetes ka, pinakamabuting inumin ito ng walang halo upang maiwasan ang pagtaas ng asukal sa dugo. May isang napakahalagang punto dito. Dapat itong i-blend at inumin kaagad. Huwag itong hayaang tumagal o ilagay sa refrigerator. Bakit? Dahil ang mga nutrients ng pakwan ay mabilis na nasisira kapag nakahantat sa hangin. Bukod pa rito, para sa mga matatanda, ang malamig na inumin ay maaring magdulot ng pasanin sa tiyan at digestive system. Kaya, ang pinakamahusay na paraan ay i-blend at inumin ito kaagad sa temperatura ng silid. Tandaan, ang bawat sip-sip ngang juice ng balat ng pakwan na iniinom mo ay hindi lamang pamatid-uhaw, kundi isang mahalagang pagkakataon upang pagalingin ang iyong bato at gawin itong mas malusog. Maaring hindi ito matamis tulad ng ibang fruit juice, ngunit ang epekto nito ay hindi kayang tularan ng anumang mamahaling gamot.
Sa loob ngang maraming klinikal na karanasan, nakakita akong maraming pasyente na sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa maliit na gawin na ito, ang kanilang kalusugan sa bato ay napabuti ng husto at naiwasan pa ang panganib ng dialysis. Kung itatapon pa rin natin ang kayamanang ito sa ating kusina, malaking kalungkutan ito. Kaya, simula ngayong tag-init, huwag itapon ang balat ng pakwan. Itira ang puting bahagi at gawin itong simple ngunit napakapakinabang na juice. Ito ang regalo ng kalikasan sa atin at ang sikreto sa isang malusog, mahaba at mapayapang pagtanda. Mga kaibigan, matapos nating tingnan ang kayamanan na nakatago sa balat ng pakwan, gusto kong ipaalam sa inyo ang isang mas nakakagulat na katotohanan ngayong araw. Ito ay ang gintong susi para mapanatili ang malusog na bato, maiwasan ang pagtanda at labanan ang sakit ay matatagpuan sa pamilyar na prutas na kinakain ninyo araw-araw. Ito ay hindi isang walang batayang sikreto o sismis, kundi isang resulta na kinumpirmang maraming prestihiyosong medikal na pag-aral sa buong mundo. Ang magandang balita ay hindi na ninyo kailangang hanapin ang mga prutas na ito sa malayo. Madali itong makuha sa mga supermarket o sa inyong lokal na pamilihan. Ang unang prutas na gusto kong banggitin ay ang mansanas. Sa kanluran, mayroong isang napakasikat na kasabihan sa loob ng mahabang panahon. An apple a day keeps the doctor away. Sa unang tingin, mukha itong slogan ngang ngunit sa katunayan, ang pahayag na ito ay napatunayan ng maraming siyentipikong pag-aral. Hindi aksidente na ang mansanas ay itinuturing na isa sa pinakamahusay na prutas para sa kalusugan, lalo na sa bato. Ang balat ng mansanas ay naglalaman ng isang espesyal na dietary fiber na tinatawag na pectin. Ang pectin ay gumaganap bilang isang natural na cleaner sa ating katawan. Kapag kumain tayo ng mansanas na may balat, ang pectin ay pumapasok sa bituka at sumisipsip ng mga hindi kinakailangang lason, gamot, dumi, mabibigat na metal, at dumi mula sa katawan at inilalabas ito kasamang dumi. Bilang resulta, nababawasan ang pasanin sa atay at bato, ang pangunahing organ na nagde-detox at mas madali silang gumagana. Hindi lang iyon, ang pectin ay may isa pang mahusay na benepisyo. Binababa nito ang taba sa dugo, lalo na ang masamang kolesterol. Sa isang pag-aral na inilathala sa Journal of Functional Foods, nakumpirma na ang taong regular na kumakain ng mansanas ay nakaranas ng kapansin-pansing pagpapabuti sa taba sa dugo at presyon ng dugo at nabawasan ang panganib ng sakit sa puso. Mga kaibigan, tandaan ninyo, ang puso at bato ay laging may malapit na ugnayan. Para gumana ng mayos ang bato, kailangan ng malusog na puso para sa mayos na sirkulasyon ng dugo. Sa kabaliktaran, kung humina ang puso, apektado rin ang bato. Sa makatuwid, ang pagkain ng isang mansanas sa isang araw ay hindi lamang mabuti para sa puso, kundi isa ring hindi direktang paraan upang protektahan ang bato. Naalala ko ang isang pasyente na 60 taong gulang na nakatira sa Maynila. Nakaroon siyang high blood pressure at mataas na kolesterol, at humihina rin ang function ng kanyang bato. Ngunit, sa loob ng ilang buwan, sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang dieta, pagkain ng isang mansanas tuwing umaga na may balat at paglalakad, ang kanyang presyon ng dugo at taba sa dugo ay naging stable, at ang kanyang pamamaga ay nabawasan ng husto. Ang kasong ito ay malinaw na nagpapakita kung gaano kalaki ang epekto ng maliit na pagbabago sa gawi sa pagkain. May gusto akong bigyang diin. Kailangan mong kainin ang mansanas na may balat para lubos na makakuha ng benepisyo. Dahil ang pectin at maraming antioxidant ay matatagpuan sa balat. Siyempre, mas ligtas kung hugasan mo itong mabuti bago kainin o pumili ng organic na mansanas.
At ang pinakamagandang oras para kumain ng mansanas ay sa umaga nang walang laman ang tiyan. Sa oras na ito, ang pektin ay makakakuha ng pinakamataas na epekto sa pagsipsip ng galason at paglabas nito sa katawan. Kaya, narito ang prutas na inirekomenda ko para sa kalusugan ng bato. Ang pangalawang prutas na gusto kong ipakilala ay ang cranberry. Bagaman maliit na berry, ito ay isang espesyal na prutas na tinatawag na tagapagtanggol ng urinary tract. Nakakita ako nga maraming pasyente, lalo na ang mga kababaihan sa gitnang edad at matatanda na laging nakdurusa sa paulit-ulit na urinary tract infection, UTI. Pansamantalang gumagaling sila sa gamot, ngunit muling bumabalik ang sakit na nagpapahirap sa kanilang buhay. Sa tuwing mangyayari ito, pinapayuhan ko silang magdagdag ng cranberry sa kanilang dieta. Ang nakakagulat na tungkol sa prutas na ito ay ang natural na sangkap nito na tinatawag na proanthocyanidins. Sa madaling salita, ang sangkap na ito ay gumaganang parang kalasag na pumipigil sa bakterya na dumikit sa dingding ng panto o uretra. Bilang resulta, hindi dumadami ang bakterya at malaki ang nababawasan ang panganib ng pamamaga. Maraming pag-aaral na isinagawa sa Amerika at Europa ang nagpapatunay na ang mataong regular na umiinom ng cranberry juice ay may mas mababang insidente ng UTI kaysa sa mga hindi umiinom. Ito ay lalong mahalaga para sa mga kababaihan dahil ang urinary tract ng kababaihan ay mas maikli kaysa sa kalalakihan, kaya mas madali silang atakihin ng bakterya. Ang cranberry ay hindi lamang nagpoprotekta sa pantok, kundi binabawasan din nito ang pamamaga sa bato, na tumutulong sa bato na mapanatili ang kakayahan nitong mag-filter ng dugo ng mas mahusay. Kung magtatagal ang pamamaga ang bato, mapapaikli nito ang buhaing bato, at ang pagdaragda ang mapagkaing mayaman sa anti-inflammatory ingredients tulad ng cranberry ay isang natural, ligtas, at epektibong paraan. Ngayon, madaling makahanap ng cranberry juice sa mga supermarket. Ngunit siguraduhin na pumili ng 100% purong juice, ibig sabihin walang asukal na idinagdag. Gayunpaman, dahil ang purong juice ay may matamis-asim na lasa, mas madaling inumin ito kung hihalo sa tubig o lalagyan ng kaunting apple juice. Ang isang maliit na baso sa isang araw ay sapat na, ngunit kung regular na inumin, ang cranberry ay magiging isang maasahang kasama na magpoprotekta sa iyong bato at urinary tract. Ngayon, ang pangatlong prutas na gusto kong ipakilala ay ang cherry. Ang maliit at pulang berry na ito ay mukhang pampaganda lang sa mesa, ngunit sa katunayan, ito ay isang prutas na may malaking kapangyarihan para sa kalusugan ng bato. Sa loob ng mahigit 45 taon ng paggamot sa mga pasyente, maraming nagtanong sa akin, mayroon bang pagkain na makakapagpalusok sa bato, Dok? Ngumiti ako at sumagot, kahit isang dakot lamang ng cherry araw-araw ay makakagawa ng malaking pagkakaiba. Ang cherry ay mayaman sa natural na sangkap na tinatawag na anthocyanin. Ang sangkap na ito ang lumilikha ng pula at lila na kulay ng cherry, ngunit mas mahalaga, ito ay isang malakas na antioxidant. Sa madaling salita, ang anthocyanin ay tulad ng isang kalasag na nagpoprotekta sa mga selula ng bato mula sa pag-atake ng free radicals. Ang free radicals ay mga nakakapinsalang molecule na nabubuo sa pagtanda, hindi regular na pagkain, paninigarilyo o pagkakalantad sa polusyon. Kung wala ang kalasag na ito, mabilis na masisira at tatanda ang maselulang bato at mawawalan ng kakayahang mag-filter ng dugo. Ngunit ang anthocyanin ay hindi lamang nagpoprotekta, kundi tumutulong din sa bato na mag-regenerate at magpabata. Isang pag-aral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition ang napakita na ang mataong may mataas na panganib ng sakit sa bato na regular na kumain ng cherry ay nakaranas ng kapansin-pansing pagpapabuti sa mga
tagapagpahiwatig ng function ng bato at nabawasan ang pamamaga. Ito ay siyentipikong ebidensya na sumusuporta sa kapangyarihan ng maliit na berry na ito. Maraming paraan para tamasahin ang cherry. Sa tag-init, ang sariwang cherry ay masarap at masustansiya. Kung hindi season, ang frozen cherry ay nagpapanatiling ang karamihan sa mga nutrients at ang unsweetened dried cherry ay isa ring magandang opsyon. Ang angkop na dami ay 15 cherry sa isang araw o isang maliit na dakot. Kung ipagpapatuloy ang ugaling ito, ang iyong bato ay magiging mas malusog, maiwasan ang pagtanda, at gaganang mas epektibo. Mga kaibigan, sa pamamagitan lamang ng 3 pamilyar na prutas na ito, maaari nating protektahan ang ating batong isang natural na baluti. Gayunpaman para maging malusog at matibay ang bato habang buhay, hindi sapat ang pagkain lamang. May mas mahalagang sikreto. Ito ay ang pang-araw-araw na gawi. At ang nakakagulat na katotohanan ay ang ilang maliliit na pagbabago sa pag-inom ng tubig, dieta, ehersisyo at pahinga ay maaring magpasya sa habangang buhay ng iyong bato. Kaya, ano ang maito? Tingnan natin ngayon, mga kaibigan. Sa loob ng mahigit 35 taon sa larangan ng medisina, laging nasa isip ko na ang bato ay hindi isang immortal na makina. Hindi ito gagana ng walang hanggan ng walang pangangalaga. Sa halip, tulad natin, kailangan nito ng pahinga, pangangalaga, at pagmamahal araw-araw. Maraming tao ang nag-alala lamang sa paggamot kapag malala na ang sakit, at iniisip na hindi na kailangan pang mag-alala kung walang sintomas. Ngunit ang totoo, ang habangang buhay ng bato ay pinapasyangang pang-araw-araw na pamumuhay. Walang magic pill na magpapalusok sa bato ng matagal. Ang tanging paraan ay ang patuloy at siyentipikong pamumuhay. At maaari kayong maniwala. Ang masasabihin ko ngayon ay simple at lahat kayo, bataman kayo sa 40S, 60S o retirado na, ay maaring magsimulang isagawa ngayong araw. Una, pag-usapan natin ang ugali sa pag-inom ng tubig. Marahil ay narinig ninyo na mas maraming tubig. Mas mabuti o ang pag-inom ng maraming tubig ay naglilinis sa bato, ngunit ipinahaya ng agham na hindi ito ganap na tama, lalo na sa mga matatanda. Kapag bata, ang filtering function ng bato ay 100%, ngunit sa gitnang edad, bumababa ang function sa 60,70%. Sa oras na ito, kung biglang umiinom ng maraming tubig ng sabay-sabay, ang bato ay labis na gagana at hindi magagawa ang function nito na magreresulta sa fluid retention, pamamaga, pagtaas ng presyon ng dugo, at maging ang pasanin sa puso. Sa katunayan, nakakita akong maraming pasyente na mahigit 70 taong gulang. Naniwala sila na mabuti ang pag-inom ng maraming tubig at umiinom ng 3 litro sa isang araw. Ang resulta ay ang buong katawan ay namaga, ang puso ay napagod, at ang presyon ng dugo ay tumaas. Kaya, ano ang tamang paraan ng pag-inom ng tubig? Tandaan lamang ang isang napakasimpleng formula. Uminom ng humigit kumulang 30 ml ng tubig bawat 1 kilogram timbang ng katawan bawat araw. Halimbawa, kung ang timbang ng iyong katawan ay 60 kilogram, ang 1.8 litro sa isang araw ay sapat na. Ngunit mas mahalaga, hatiin ang dami na ito sa buong araw at uminom ng paunti-unti. Uminom ng humigit kumulang 200 ml bawat beses at huwag uminom ng masyadong marami ng sabay-sabay. Lalo na pagkatapos ng 8 p.m., bawasan ang pag-inom ng tubig. Ang pag-inom tubig sa gabi ay magdudulot ng madalas na paghihi sa gabi na magpapagod at makakasira sa maayos na pagtulog. Susunod ay ang ugali sa pagkain ng hindi masyadong maalat. Alam niyo ba? 70% ng asin na kinakain natin ay nagmumula sa mga sabaw, sinigang, pansit at iba't ibang sarsa. Ang matagal na pagkain ng maalat ay magpapataas ng presyon ng dugo at magpapahirap sa bato na mag-filter,
na magreresulta sa mabilis na pagkasira. Maraming tao ang nag-iisip na kailangan mong ganap na tanggalin ang asin para maprotektahan ang bato, ngunit kung gagawin mo iyon, mawawalan ngang lasa ang pagkain at mabilis kang susuko. Ang pinakamahusay na paraan ay unti-unting bawasan. Sa unang buwan, bawasan ang pag-inom ng sabaw sa kalahati. Sa pangalawang buwan, bawasan ang maalat na pampalasa tulad ng toyo, bagong, at asin. Sa pangatlong buwan, subukang palitan ito ng natural na pampalasa tulad ng bawang, luya, sibuyas, paminta, at lemon juice. Sa ganitong paraan, unti-unting masasanay ang iyong panlasa at ang pagkain ay mananatiling masarap habang ang pag-inom ng asin ay malaki ang nababawasan na magpapagaan sa iyong bato. Isa pang napakahalagang salik ay ang protina. Pagkatapos ang 40 taong gulang, nagsisimulang mawala ang kalamnan, kaya ang protina ay ganap na kinakailangan. Ngunit ang sobrang pagkain ng protina, lalo na ang labis na pulang karne, ay magpapahirap sa bato. Inirekomenda ng mga eksperto sa nutrisyon na ang 0.8 gram lamang ng protina bawat 1 kilogram timbang ng katawan ay sapat na araw-araw. Ibig sabihin, kung ang timbang ng iyong katawan ay 60 kilogram, ang 48 gram sa isang araw ay sapat na. Maaring mukhang komplikado, ngunit bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ang 48 gram protina ay katumbas ng 2 itlog, 1 piraso ng isda na kasing laki ng palat, at kalahating blok ng tofu. Kapag kumakain ng protina, pumili ng isda, tofu, beans at itlog bago ang pulang karne. Ang protina mula sa halaman ay hindi masyadong nakakapasan sa bato at mabuti rin para sa kalusugan ng puso. Pagdating sa ehersisyo, ang bato ay pinakamahusay na gumagana kapag ang dugo ay dumadaloy ng maayos. Hindi mo kailangang pumunta sa gym o gumawa ng mahirap na ehersisyo. Ang paglalakad lamang ng 30 minuto pagkatapos ng almusal ay sapat na. Ang bilis na komportable kang makipag-usap ay ang pinakaangkop. Laging pinapayuhan ko ang aking mga pasyente na ituring ang paglalakad bilang isang kasiyahan, mag-ehersisyo at makipag-usap sa mga kaibigan o kapitbahay. Kung hindi ka makalabas, maaari ka ring gumawa ng maliliit na galaw sa bahay habang nanonood kang TV. Ang pag-ikot ng bukong-bukong, pagtaas at pagbaba ng sakong, o bahagyang pag-ikot ng baywang ay sapat na. Bagaman simple ang mga ehersisyo na ito, nagpapabuti ito ng daloy ng dugo sa bato na binabawasan ang panganib ng paghina ng function ng bato. Panghuli, huwag kalimutan ang pagtulog. Ang bato ay gumagana ng walang tigil sa buong araw, nagfi-filter ng dugo at naglalabas ng madumi. Sa malalim lamang na pagtulog nagkakaroon ng oras ang bato para magpahinga at magpagaling ng gaselula. Ang matagal na pagtulog ng huli o pagpupuyat ay mabilis na nagpapahina sa bato. Siguraduhing ugaliin ang pagtulog bago ang 11 p.m. Ang malalim at sapat na pagtulog ay hindi lamang nagpapalakas sa bato, kundi nagpapalinaw din sa balat, nagpapatalas sa isip at nagpapabuti sa memorya. Tulad ng nakikita ninyo, ang pag-aalaga sa bato ay hindi komplikado. Sa pamamagitan lamang ng tamang pag-inom ng tubig, unti-unting pagbabawas ng asin, pag-inom ng tamang dami ng protina, paggawa ng simpleng ehersisyo, at pagtulog ng maaga, ang bato ay mapoprotektahan ng matagal. Bagaman maliit na gawi, kung gagawin ng tuloy-tuloy araw-araw, maaari itong maging kalasak na magpoprotekta sa iyong bato habang buhay. Tandaan, ang pamumuhunan sa mga gawi ay pamumuhunan sa habang buhay. Kumbinsido ako na kung magsisimula ka ngayong araw, maaari kang makaroon ng malusog, malinaw, at mapayapang pagtanda ng hindi nadurusa sa sakit. Sana ay nasiyahan ka. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para makatanggap ng mga bagong tips sa kalusugan bawat linggo. Sabay-sabay nating ipalaganap ang mensaheng ito upang walang sinumang magwawalang bahala sa tila maliliit na senyales at mauwi sa pagdurusa ang anulos ang dugo. Ang tunay na kalusugan ay nagsisimula sa iyong atensyon ngayon.